Kung na-miss mo na yung cooking vlog ko, anong gagawin ko? O di syempre ito na. Inuna ko na lang tong ma-edit kaysa doon sa event. Kasi ang dami nang nagagalit sa akin man. Diba? Ba't kaya lagi nilang kinakaskas ng kutsara o di kaya kutsilyo pag ganyang mga luto? Ano? Wala mang kaliskis yan. So, eto na nga. Alam nyo, first time ko lang lulutuin ito na naka-vlog, ha? Kasi nagki-crave talaga ako sa lumpiang gulay na alam nyo yung binebenta sa mga bahay-bahay, ganyan, o sa tapat ng eskwelahan. Di ko na nga lang alam kung magkano na yung ganun eh. Basta ito yung lumpiang gulay na maraming bagyo beans sa loob or lubias, tapos medyo maasngal yung amoy. O, di nyo na naman magets yung maasngal. Basta Pangasinan term yun. Di ko man alam sa Tagalog. Basta yung ganung lasa at amoy ng lumpiang gulay, yung cravings ko ngayon. Na-miss ko talaga yung lasa, kaya heto, magluluto na lang ako. Bali, naghiwa-hiwa lang ako dyan ng lobias or Baguio beans na pangpansit yung hiwa. Tapos carrots na pangpansit din yung hiwa. Pansit kasi talaga yung lulutuin natin man. Charot lang ah. So after ko hiwain tong mga Carolina, maglalagay din pala tayo ng ansayuti or sayuti or sayo ba to, ti? Kasi parang naaalala ko may sayuti din yun eh, diba? Pinaghalo-halo ko na yan lahat sa iisang lagayan. Kasi sabay-sabay ko naman yung igigisa lahat. Hinugasan ko na pala mga yan bago ko hiwain ha. Baka may masabi na naman eh. Ngayon, magigisa na tayo gamit ang kauuring at kasasabon na kawali. Di ko naman nakasinaanlawan yung sa may puwitan ah. Okay na yan, di naman dun sa may puwitan ako magigisa, diba? As always, paano ka magigisa kung walang mantika ni Steven Bancel? And then bawang, and then sibuyas. Also known as... diba di mo alam, di ka kasi masugid na manonood ko. Aromatic expressions ang tawag ko sa mga ganyan. Nung nangangamoy na yung ating aromatic expressions, syempre ilalaglag ko na ang mga gulay. Pwede mo ring lagyan ng giniling kung gusto mo kasi alam ko may magsasuggest dyan, dapat nilagyan mo ng giniling. Kaya nga lumpiang gulay, diba? Hindi naman to lumpiang giniling na may gulay. Tinimplahan ko natin agad-agad ng bechin, paminta, konting tatis at asin ko pong singseng. Kasi ayoko manggisahin ng matagal, baka ma-overcook. Kaya dapat sakto lang yung pagkakakook, like coke sakto, ganon. O siya, luto na to, medyo nagkasabaw-sabaw na nga eh. Inacure ko na agad-agad sa mangkok para palamigin bago balutin mo ako. Kasi pag dyan ko palalamigin sa kawali, baka lalong ma-overcook kasi nga mainit yung kawali, diba? Ipapagtal ko muna ito for 24 days, katabi yung pambalot ng lumpia at ako'y maliligo muna. 2 weeks na kasi akong di pa naliligo ng mga panahong ito. Ngayon, tapos na ako agad maligo, 2 minutes lang. Sakto, malamig na rin itong pinagtal ko na lumpiang gulay. Kaya nagtunaw na ako ng cornstarch sa tubig, pandikit sa ating lumpia wrapper. Actually, itong lumpia wrapper na nabili ko din ay hindi na fresh. Siguro mga 3 days na yung nakalipas mula nung nabili ko ito. So, hindi na masyadong maganda yung quality. Medyo napupunit-punit na kapag tutupiin, ganun. Tapos, ang hirap na dumikit ba? Parang nag-dry na, ganun. Kasi noon ko pa dapat talaga ito lulutuin nung pagkabili ko mismo nitong lumpia wrapper. Kaso, nabisi man ako. Oy, ang daming nag-aaya-aya sa akin sa labas man. Di ko man matanggihan kaya ang pupogi man nila. So ayun, di ko naman na siguro kailangang ituro pa sa inyo itong pagbabalot. Kasi sobrang dali man kahit nakapikit ka. Hindi ko rin naman kasi masyadong na perfect yung pagbabalot kasi hindi maganda yung wrapper, laging napupunit. Kaya ayan, magkakaiba tuloy yung size ng lumpia ko. May Pinoy size, may American size, may African size. After 77 days, ayan, natapos ko din balutin lahat. Hindi ko na nabilang kung ilang peraso yan at di ko man ibebenta. Sa parehong kauuring na kawali pero hindi na kasasabon. Inubos ko ang isang boteng mantikilya. Oo, kasi nga deep fry. Syempre, matagal to kumulo kasi madami yung mantika natin. Kaya ayan, inorasyonan ko na lang para bumilis. Kumukulo na siguro to, kaya ngayon ilalaglag na natin ang mga lumpia. Ganyan lang yung tamang paglaglag. Ginawang sinangag man ah. Siyempre, magta-try muna tayo ng isa kung pwede na ba. Pero i-make sure ko muna na kumukulo na Nung bumula-bula na, paglagay ko nung isang pirasong lumpia, yung parabang kalburo na binuhusan ng tubig, ganon, pwede na yan. Hininaan ko lang konti yung apoy bago ko tuluyang ilaglag na lahat. Yung first batch of housemates lang pala muna kasi hindi naman kasya. Pag nag-brown yan motion na yan, syempre babalik ta rin ah. Ang tagal mag-brown no kapag bago yung mantika. Luto na tong first batch of housemates kaya inacure ko muna dito sa may strainer para maipaikik yung mantika. Ito na pala yung second batch of housemates pero di pa rin nagkasya lahat kaya meron pa kayong aabangan na third batch of housemates. Napaikik ko na yung mantika nitong first batch kaya nilagay ko na sa mangkok. Luto na yung second batch kaya inahon ko
ako na sa kahirapan. And then sinunod ko na agad ang third batch of housemates. Kunti na lang ang batch na ito. Ito naman na yung second batch na napatuluan ko na ng mantika. Diba? Iba-iba yung size ng lumpia ko. May mahaba na payat, may maiksi na payat, may maiksi pero mataba, at merong mataba na nga ang haba pa. So alin ang gusto mo dyan? Luto na rin pala yung third batch of housemates, kaya masaya na ako kasi tapos na. Tara na at lalamon na tayo, be. Na-excite kasi akong matikman ito. Wala tong handaan ha. Nagkataon lang na may namigay ng pansit at biko. May birthday yata sa kapitbahay ng mga araw na ito. Gawa muna pala tayo ng sausawan. Sukang silver swan, konting tubig, sibuyas, wangba, asukal, walang puti kaya brown sugar na lang. Asin, paminta, konting tatiyas. Wala akong fresh na sili kaya ang nilagay ko na lang ay itong chili garlic oil. Gusto ko kasi sa sausawan yung medyo maanghang talaga. Pinigaan ko rin pala ng kalamansi. Ewan ko kung bakit. Ngayon tara na at kain na tayo sa labas, hindi sa loob. Para maiba naman yung location. Pag set up ko nung camera sa labas, bumalik ako sa loob. Tapos lumabas ulit para kunwari tuloy-tuloy yung lakad ko mula kusina hanggang dito sa terrace. O ganun yung pag vlogger ka. Pinakita yung behind the scene. Ito na pala yung vlog ko, no? O syempre kapag malutong yung niluluto mo, kailangan kuskusin mo yan. Ipakita mo sa mga followers mo na parang kinakaliskisan mo para maniwala silang malutong yung pagkakaprito mo man. Habang kumakain ako, ayun may nanghingi na agad sa tabi ko. O ayan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O tama na yan ha. At marami pang kakain nito. Nakuha ko naman yung cravings ko na lasa ng lumpia. Kaso yung sasawsawan na ginawa ko, parang hindi man bumaga yung chili garlic oil na nilagay ko man. Na-overpower niya yung amoy ng sibuyas at suka. Tapos pag ilalagay mo na dun sa lumpia, na-overpower din niya yung amoy ng gulay, lalo na yung lubyas. Kaya hindi ko maamoy yung maasingal na hinahanap ko. Pero napagtiyagaan ko namang kainin. Yun lang, please follow me for more cooking vlog na mali-mali. Muli ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy.